Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning. Happy Sunday po. Good morning, magandang umaga po at happy Sunday sa iyo. Ma'am, welcome po ulit sa DZRH News. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik, ma'am. Pag-uusapan ho agad natin ito hong Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ho ng DOJ laban kay Senator Bato de la Rosa sa mga terminolohiya ho na higit na mauunawaan ng ating mga kababayan. Ano po yung magiging proseso ng imigrasyon sakali ho na maispatan ang senador sa mga paliparan po? Yes, Immigration Lookout Bulletin po is start and hold departure order or warrant of arrest. Hindi po ito mapipigilan ang pagbiyahe ng isang tao. Ngunit, with the Immigration Lookout Bulletin po, ang ating mga immigration officers ay mandated na kontakin po ang mga law enforcement agencies na related po dito sa kasong ito para inform po sila na mayroon po pag-attempt na umalis ng bansa. At kung sila po ay meron na bagong warrant of arrest or departure order or kung ano man pong order na kanila pong implement, yan po ay gagawin po ng appropriate law enforcement agency. Pero Ma'am Dana, ang DOJ po ba walang panibagong direktiba po sa Bureau of Immigration sapagkat sila po ay nag-atas na rin, hindi po ba sa PNP, sa National Bureau of Investigation na maaari nang isilbi yung ICC arrest warrant at sa kasalukuyan po ay itinuturing na napugante ang Senator Bato? So far po, ang ano pa lang namin is, ang natanong-nagap pa lang po natin is yung Immigration Lookout Bulletin. Wala pa pong bagong departure order or warrant of arrest po na ipadala po sa atin ng mga korte or ang Department of Justice. Pero kung sakali, ma'am, hindi po ba ang sabi nga ninyo, hindi naman hahadlangan ng ILBO yung paglabas ng bansa ng Senator Bato, pero agad kayo nga aksyon itatawag sa mga sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan para po doon sa tamang disposition. Pero in the meantime, kung sakali ay nasa inyo ho ba munang custody ang Senator Bato hanggat wala po yung law enforcement? Opo, ganun po yun. Bago po mag-board ng flight ng isang individual na nasa Immigration Lookout Bulletin, inaantay po natin ang confirmation from the appropriate government agencies. At kung sabihin po nila na, oy, wag muna, meron kaming warrant dito at hindi natin mapapayagang umalis ng tao ito, then we are duty-bound as well to wait for their arrival for them to be able to implement whatever document or order that they need to implement. Ma'am, pasensya na sa tanong pero ang Bureau of Immigration ba kung sakali possible ba na bigyan din ng kopya ng ICC arrest warrant ng DOJ bilang kayo po yung nagbabantay kung sa mga border natin kung sakali man na sumibat ang senador? Siguro po may technicality po ito because technically po mga Pilipino ay not under the jurisdiction of the BI. Yung ating pong database is just being used by the court para po ma-intercept yung mga merong mga local cases here in the Philippines. So, I think this is the work around yung sa technicality na yun. Okay. Ang law enforcement po ang mai-inform para sila po ang makapag-implement. Okay. Ma'am, ang binanggit niyo po sa akin kamakailan, naka-alerto po ang buong hanay dito po sa mga entry at exit points natin. Kumusta ma'am yung seguridad, yung latag po ng seguridad natin ngayon, yung pagbabantay po ng mga BI personnel? So far po, ang ating mga tauhan ay in full force sa ating mga paliparan. Kapag mayroon naman pong subject na isang lookout bulletin or any similar derogatory record, nakashoot naman po yan sa ating derogatory database and there are already set protocols na ginagawa po ng ating mga immigration officers if encountered itong mga individual na ito. Hanggang ngayon ma'am, sa official record po ng BI, hindi pa nakakalapas ng bansa si Senator de la Rosa? Yes, sa records po natin, wala po siyang recent travel, wala po siyang attempt na umalis recently. Pero ma'am, ano yung possibility na nakalabas na ang Senator Bato sa pamamagitan ng backdoor channel? May ganun ba tayong tinitingnan? Hindi ba natin inaalis yung ganung posibilidad para kung sakali man hindi magpakampante po yung ating hanay sa pagbabantay?
Well, there's always that possibility po, but yan naman po mga tinuturing natin ng mga illegal migration corridor or backdoor areas ay binabantayan po ng ating mga local government units ng Coast Guard at ng Philippine National Police po yung mga nagbabantay sa areas na yan. At kapag meron naman po sila sa i-intercept doon, so far po in the past, we have been receiving updates or alerts kapag meron silang mga na-intercept doon kasi kino-confirm nila yung mga identity lalo na kapag mga dayuhan po yung mga nag-a-attempt tumawid dagat. Ma'am, tama ba na talagang sa mga airport natin normal at talagang meron na presensya po ng PNP, hindi ba may NBI office din po? Tama ba, ma'am? Yes, normal po yan. Meron tayong mga police at meron po tayong mga NBI. So, kapag meron po mga nai-intercept na may mga local cases here, they wanted to arrest. It's an everyday routine po sa atin. Normal na po sa atin yan na may nai-encounter yan sa pang-araw-araw and we turn them over to the appropriate law enforcement agent. Pero ngayon, ma'am, na may bagong baba na direktiba ang DOJ sa NBI at PNP, dyan po sa mga airport na binabantayan po ng BI, nadagdagan po ba yung presensya ng mga tauhan ng PNP at ng NBI? Hindi ko po siguro masagot officially kasi we wouldn't be able to know because separate po yung area nila doon sa immigration area. But tayo naman po, malapit po ang ating koordinasyon sa kanila. At any instance na kailangan natin ng support ng ating kapulisan, ay nandyan po sila para tumulong sa atin. Ma'am Dana, nasa inyo po yung pagkakataon para ho sa kung meron man kayong mensahe sa atin hong mga kababayan. Yes, sa atin po mga kababayan, ang buong hanay po ng Bureau of Immigration ay nakabantay sa ating mga paliparan. To make sure po na ang mga individual na may mga kinakaharap sa kaso or meron po mga kailangan pumarap sa batas ay ma-intercept po natin at ma-turn over po natin sa tamang authorities. Si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, maraming salamat. Happy Sunday po. Salamat po and happy weekend. DZRH Stories, Pinoy Documentaries.